Hello, hello. How are you doing? It's another kudaan session. But this time, it's not my lunch break. Weekend. Ayan. So, mahaba-habang kudaan dahil hindi naman tayo time restraint dahil na tayo work. Diba? Ito. Pero kain muna. Kain ako kasi gutom na gutom na. Ayun, for today's video, charot. Then, pag-usapan lang natin yung tungkol kay Emma Atienza. Ang anak ni Kuya Kim Atienza. For sure, nabalitaan nyo na yung nangyari sa kanya. Hindi ko na lang sasabihin kung anong reason ng pagkawala niya. Pero, ang focus ng discussion natin siguro is about doon sa mental health. Okay. Kasi naisip ko lang yung mental health kasi dito sa Pilipinas. Well, siguro kasi sa culture natin bilang mga resilient naman talaga tayong mga Pilipino. So, hindi ko rin alam kung it has something to do with our resilience, pero I think may factor na alam mo yung kahit alam mo yung pagsakluban ka ng, hindi ko sure ha, yung sa term na gagamitin ko. Pagsakluban ka ng langit at lupa. May ganun bang term? Hindi na lang siguro yun. Okay, I'll change it. Alam mo yung kahit parang bagsakan ka na ng malaking bato sa bigat ng problema mo at saka sa laki ng problema mo. Sa sobrang yun, sa bigat. Diba kasi bato, mabigat. Kahit sobrang bigat ng problema mo. Parang nakukuha pa rin nating, well, hindi ko sa masasabing nakukuha natin tumawa. Kasi kahit naman yung mga nagsasuffer ng mental health issues, tumatawa naman talaga sila. But you don't know how they feel inside if they're already dying inside. Ang siguro masasabi ko, ang kaibahan lang doon sa ating mga Pilipino, yung sobrang yung mga hindi aware sa mental health. Ang kaibahan lang is that kahit sa bigat ng problema na yan, lagi kang may hope na this will just pass. This will pass, and then tomorrow's another day, and then tomorrow's another problem to face. So this one, kung hindi ko man siya masosolve today, it's not fine. Siguro yun nandun tayo sa mindset na, okay, so may problema ka ngayon, try natin solusyonan. Kung hindi man natin masosolusyonan ngayon, then let's try again tomorrow, the next day, so on and so forth, ganon. Pero may ganun tayong mentality, ganon. So hindi tayo masyadong hindi natin masyadong binibig deal yung mental health. Tapos may iba pa nga mga tao, mga Pilipino, kapag lalo na siguro yung mga mga older generations, parang hindi sila naniniwala na yung ganyang mental health. Yung isip nila kaartehan lang yan, mga ganun. Mga oldies. Ayun nga, mga Mental agad yung isip nila, yung baliw na agad. May point si Daddy. Kasi sa kanil, may stereotype kasi, may gano'n na, parang pag yung mga oldies daw, pag sinabi mo kasi na, pag inopen mo yung topic about mental health, ang nasa isip na nila is about, kabaliw, baliw na, mga gano'n. Like literal na yung ipapasok ka sa mental hospital kasi you have mental health issues. Kasi Parang gano'n. Yun kasi yung parang May sinasabi si Daddy. malawak na kasi ngayon yung studies yan. Dati kasi pagka may ganyan, kabalo ka na. Ayun nga, yung nga sinabi ko. Ha. Ayun.
Siguro din, kaya yung mga younger generations, kasi naniniwala talaga ako na may gap. Yung mga generations, may gap. So siguro yung mga younger generations, kaya hindi sila nag-open up if they are suffering from these mental health illnesses. Kasi yung older generations, iba yung mindset nila about mental health. Kasi kung yung parents mo nga naman, pag nagsabi ka ng topic about mental health, ang naiisip na nila kaagad kapag may issues ka about mental health is baliw ka at it is dadalhin ka sa doktor, ipapamental ka kasi yun yung issue mo. Kung ano lang dyan. Hindi ka na magsasalita, di ba? Yung Di kasi, ano yan, hindi open sa old era ba? yun nga, hindi nga kasi Open ano, yung pag-usapan. hindi bukod sa hindi open, kulang din talaga sa awareness. Kulang sa siguro education din, learning, gano'n. Kasi kung pinag-uusapan naman siya sa school, kung alam mo yun, kung meron namang course Kasi na may nagtatakil course niyan. naman yan, kaya lang ano, tawag nito. Pero not everyone kasi, lalo na sa mga older pa. Halos Ay, konti mga nga lang ata baby yung boomer. Kunti lang ata nag-aaral paano dyan sa atin. O yun nga. Ito mo nga yung mga neurosurgeon, yung mga neuro. So, ayun, isa yun sa nakikita kong gap. Yung communications. Kasi, parang ano lang yan eh, may problema ka, di ba? Tapos, kapag nailalabas mo na sa ibang tao, na i-share mo yung problema mo, yung bigat, kahit papano, na babawasan. So, parang ganun lang yan sa akin. So, kung hindi ka kung wala kang open communications with your loved ones, especially, kasi, yung mga ganyang issues, no, ng mga mental health, para sa akin, ano yun eh, para siyang isang problema na secret na gusto mong pag-usapan muna sa pamilya mo, sa loved ones mo, kasi naiisip mo sila yung mas nakakaintindi sa'yo. Kaya, kung unang-una pa lang, wala na kayong open communication kunyari sa parents mo, ang next mong hahanapin is yung next naka-close mo sa family. Like, mga tita mo, uncle mo, lolo, lola, cousins, paano kung wala din? Kasi aminin natin, kung hindi ka nga close sa parents mo, most likely, hindi rin ganun ka-close yung relationship mo with other members of the family. So ngayon, hahanapin mo yun sa iba, sa peers, sa friends. Kaso most of us, yung set of friends natin, especially ako, kung teenager ako, ang set of friends ko, mga teenagers. So kung sa kanila ako mag-share, anong wisdom ang maibibigay nung friends ko na kapwa ko teenager? So doon nagkakaroon ng problema eh. So sa tingin ko talaga is, doon pa lang sa family, dapat doon na ayusin. Yung communications, yung gap na yan, dapat natin i-fill yung gap na yan. Kasi, yung napanood ko yung interview niya kay Tony Gonzaga. Ang tanong ni Tony doon, did you tell that to your parents? Do your parents know about it? Mga ganon. So, ang akala niya, normal lang yun sa kanya. Normal lang yun. I mean, part lang ng everyday life niya na ginaganon siya ng yaya niya. Kasi nag-start yung abuse sa home nila through her yaya. So, nakakalungkot, no? Nakakalungkot isipin. Kasi ako, may fair share ako may fair share din ako ng mental health. Kasi nagkaroon din ako ng anxiety during pandemic. And believe me, hindi siya madali. Parang mas ngayon, mas open na yun. Parang mas open na nga yung LGBT na pag-usapan kaysa yung sa mental health. Uy, magandang point yan. Hindi naman sa
So, ayun. Counseling ako. Kasi, nadi-disrupt na yung mga regular, ano ba tawag doon? Yung tawag doon, yung pang-araw-araw na gawain. Ayun, basta yung mga regular mo na hindi naman routine. Basta yung, kunyari sa work, habang nag-work ako, parang hindi, na-out of focus na kasi may ibang mga pumapasok na mga irrelevant naman na mga thoughts na kahit anong gawin mong focus dun sa work lang mismo, pero hindi mo siya sinasadyang may papasok na kung ano-ano thoughts na hindi related dun sa ginagawa mo. Like, bigla mo na lang maiisip na what if, yung pinaka-worst is mag-isip ka ng death sa sarili mo, sa loved ones mo, mga ganun. Tapos, and then you start to worry. parang tanga, parang ganun. Kasi hindi naman kailangan isipin. Walang reason para mag-isip ka, pero talagang pumapasok lang siya. Tapos minsan hindi naman fear, minsan excitement, sobrang excited. Like mga unnecessary excitements. Like may excite ka sa kunyari yung alam mo yung ang natatandaan ko doon, mai-excite ako mag-travel. Di ba may travel ban nung time na yon. So, alam mo yung ma-excite ka na doon sa idea na magta-travel ka, tapos may travel ban. Tapos ang next na emotion mo is madidepress ka. Tapos ganun, tapos ayun, habang nag-work ka noon, or di kaya may iba kang ginagawa, o di kaya yung patulog ka na, tapos hanggang sa dadating sa point na hindi ka na makatulog kasi doon siya lumalala kapag idle ka, yung wala kang ibang ginagawa. Parang lumalala yung mga samut-saring ang tawag doon, daddy, samut-saring sari-saring, basta everything. Sari-sari. Tawa ko ng tawa, may tinga ako. Wait, anyway. So yun, ganun siya. Tapos hanggang sa lagi ako napupuyat, kulang lagi yung tulog ko kasi nga kakaisip. Tapos hindi ko alam kasi overthinker talaga ako ever since. Tapos mahilig ako mag-daydream, kahit nung bata ako ganun. So I thought nung una, parang parang normal lang siya sa akin, gano'n. Hanggang sa kulang ka na, kasi pag kulang ka sa tulog, di ba, nadi-disrupt yung tulog mo. So, ang ending mo is, yung hindi na nagpa-function ng maayos yung utak mo. So, ang mangyayari is that, palagi kang galit, aburido, gano'n. So, nangyayari, lagi kong inaaway asawa ko. Tapos, mabilis ako mainis sa anak ko. Tapos, basta ang next na nun, parang side effect. Parang siya, aftermath ng ng anxiety mo is parang depression, parang ganun. So, nagtataka ako kasi bakit ganun na? Ba't may mga ganun na parang out of ordinary na yung emotions, parang ang hirap nang i-regulate yung emotions, ganun, yung hindi naman kagalit-galit, ikinagagalit mo, tapos yung konting bagay na, okay, may times na nakakagalit, pero maliit na bagay, napapalaki mo, ganun, nahirapan ng ma-regulate yung emotions. Kasi siguro dahil, affected na rin yung functioning ng brain mo, dahil kulang sa tulog, ganun. So, mas nangingibabaw na yung emotions. So, ayun yung parang mai-share ko na parang nangyayari sa akin. So, ay, meron na.
Quezon. Bibigay silang ramen. Anyway, so yun. Nung nabalitaan ko nga yung sa kay Emmanuel, kaya siya Eman, di ba? Emmanuel Atienza. Sobrang hindi ko alam kung, kasi ang dami ko nang nababalitaan na mga nawala dahil sa alam mo yung pinili nilang mawala dahil sa mga mental health issues, mga ganun. Nakakalungkot kasi despite the fact na merong number of incidents na ganyan, parang yung siguro na rin yung government natin in general parang kulang sa hindi ko alam kung anong dapat gawin ng government, pero I think that it is worth na tignan ng mga mambabatas natin, yung Congress natin, kung Kulang sa awareness yung government. Hindi lang naman government yung kulang sa awareness. Yung mga tao in general kulang sa awareness. It's just that, syempre bilang gobyerno, sila yung dapat na may ginagawa para magkaroon ng awareness yung mga tao. Sila yung dapat gumawa ng awareness. Yes, yun nga, yun sinasabi ko. So, yun yung pinaka vital role ng government ngayon. Na paano nila gagawin na maging more aware yung mga tao about mental health issues and what programs or what yung mga programs na pwede nilang gawin or i-organize perhaps to help people become more aware that these issues are really happening. There are number of people who are affected. And if I may just share, kasi meron akong na-attend na seminar nung pandemic, doon lang naman sa company namin. Parang sponsor siya ng company, tapos may nag-talk doon na psychiatrist yata yon yung nag-talk about mental health, gano'n. Parang nabanggit doon na ang ina-anticipate daw na next pandemic would be related to mental health. So parang sa akin, dapat ngayon pa lang, dapat may ginagawa na yung gobyerno para paghandaan yan. Kasi kailan pa ba tayo kikilos kapag nandyan na, like yung COVID, nung dumating siya, sobrang hindi tayo. I mean, no one is prepared naman talaga for that kind of thing. Pero what I'm trying to say is that at least man lang, we do some baby steps kasi yung baby steps na to, kapag palapit tayo sa scenario na mangyayari na talaga siya, at least hindi tayo sobrang masyashock, like totally frozen tayo na mabablank out na lang tayo kasi wala tayong awareness. At least wala mag-start tayo doon sa awareness. So, ayun yung ko. Walang magagawa ngayon kasi ngayon puro corruption ngayon. May bitterness si Daddy. Sabi niya wala daw magagawa kasi puro corrupt. Nag-jump ka naman sa ibang topic. Muna tayo dito sa naiinis na talaga ako dito. Sumisiksik yung sapo. Tulo na. Ay, oh my God. So clumsy me. Sinasabi ko, hindi prioritize ngayon yan. Priority ng gobyerno ngayon. Ano pala yung point ni Daddy. Ang sinasabi niya, paano nga naman mapaprioritize or paano nga naman mabibigyan ng focus yung mga ganyan issues kung puro corrupt yung mga nandiyan dyan. Siyempre, ang priority ng mga yon kumurakot ng kumurakot. Paano nga naman? Classroom na, 22. May hugot pa siya. Yung classroom nga daw 22 lang yung nagawa na complete out of thousands. No, thousands yun, 1,700. Nakakalungkot. Oo. Habang nakakalungkot yung ganong pangyayari.
So, ayun. Ano pa ba gusto kong i-share? Ayun, gusto ko rin lang din i-share yung thoughts ko about doon sa... Kasi ito pa lang si Eman ay ano ba tawag kasi hindi siya Duterte supporter. Yun na lang. So, yung mga Duterte supporter, paano ba? Wait lang. Before yung, before yung araw na nawala siya, may pinost pa siya sa Instagram yan. Ang Instagram ba? Alam mo ba? Basta may pinost siya sa isang social media account na Platform. Daddy, luto na ba to? Oh. Sirloin naman yan, sirloin. Ayun. Nag-post siya about doon sa... Hindi ko maalala exactly ha, kasi sobrang haba. So, parang ang ko lang, pagkakaintindi ko lang doon sa post niya. Was that, parang there's so much pressure nga daw sa mga from the people on social media. Tapos, na-mention niya doon specifically yung DDS. Tapos, binalita naman siya ng GMA. So, ngayon, na-pick up ng mga Duterte supporters, especially yung mga mga vloggers. So, mag-react yung mga vloggers. Tapos, hindi ko kasi ayoko ng malaki. Munti lang. Tapos, pick up ng mga vlogger. Tapos, syempre nag-react sila. Iba-iba yung reaction eh. Pero, hindi ko na lang yung sasabihin kasi sensitive yung issue. Ayoko namang dumagdag doon sa ang tawag doon sa Tagalog, yung pain ay yung pighati. Pighati ba tama? May word ba na pighati? Ano yun? Pain yun, di ba? Hindi din alam. Basta yun. Basta yun. Ayaw naman dumagdag. So, hindi ko na lang din sasabihin kung ano yung mga pinagsasabi ng ibang mga Duterte supporters. Pero I'm sure, some of you na nakita nyo, nabasa nyo, narinig nyo, kung video man ito, napakinggan nyo, nakita nyo, yung mga reactions, gano'n. Na parang ano ba? Paano kung hindi ko sasabihin, paano ko magre-react, no? Ang hirap, ang weird din. Pero ang point ko is that para pag-usapan pa yung political leanings nung tao, sa tingin ko palampasin nyo na, wag nyo nang i-bring up. Kung sa tingin nyo na hurt kayo somehow ni Emma nung nabubuhay pa siya, na-hurt yung... Kasi ako, Duterte supporter din naman ako, pero hindi ko kasi siya kilala until that news happened. I mean, until that happened. Until that news parang ang tawag doon, na-blast sa social media. So, doon ko lang siya nakilala. So, hindi ko talaga alam kung anong pinost niya before. Hindi ko nakita kung anong hatred meron siya sa mga Duterte, kung meron man, yung mga criticisms niya, hindi ko rin alam. Pero, alam ko na ngayon. Kasi, medyo nag-go through ako doon sa mga previous posts niya about nga doon na happy siya sa Ano lang naman siya, nag-trend lang siya nung namatay na siya. hindi Sa dahig. yung sa yung daheg nga daw yung dinala si PRRD sa daheg na masaya siya, parang parang wish granted para sa kanya yon, parang may ganong okay, sige, na-hurt tayo sa ganong pero
sa akin para i-big deal mo pa yan para sa taong ano, kahit di na lang para sa taong nawala eh. Kahit doon na lang sa pamilya. Kasi syempre na sasaktan yan. Walang kapantay yung sakit na yan, for sure. Para, alam mo yun, para patulan nyo pa yung issue ng ganun. Wag na sana, wag na. Parang ano na lang, makiramay na lang tayo. Lalo na sa, sa parents, no? Sobrang sakit nun, for sure. Kasi, Excuse me po. Ang confirm ko lang, to regular adult na ako talaga. yes po. Sabi ko lang ma'am for feelings. Thank you. Sorry, going back. Ang sa akin lang sana, kung marinig ako ng mga kapwa ko Duterte supporters, palampasin nyo na. Huwag na. Huwag na. Kasi, parang pag ganyan, di ba, na nawala na yung tao, mas gusto natin na alalahanin na lang yung mga good things about the person. Yung mga happy memories. Kung may Yung mga walang chalant lang. ayun na nga, yun nga, yung message ko na to, dun sa mga pinapatulan yung mga past na mga post ni Eman, sana wag na. Wag naman na. Kasi, parang hindi naman na siya magmamatter. Or kung gusto nyo talagang gusto nyo i-bring up yung mga sana palipasin nyo muna. Kasi syempre yung mga syempre yung mga pinagsasabi nyo, for sure makakarating yan sa pamilya. Gusto nyo, kayo ba yung alam mo yung kasi wag tayong magkaroon ng double standard. Kasi 'di ba, for sure naman kung kay kung sa mga Duterte nangyari yun. We don't want to hear yung mga negative commentaries from other people kahit alam mo yung kahit totoo pa man yan o kasi syempre nandun yun nga, in pain nga yung family, yung loved ones ni Emma. So sana man lang may consideration tayo, no? Pakiusap ko lang sa mga ibang dyan kung makakarating, pero mukhang hindi naman makakarating kasi nobody. Baka mo, may makapagsabi, ba? Sana. Daddy, I think hindi pa talaga tuluto. Pero kain ako ng kain. Ito na. Balik ko nga yan. Tapos, ayun yung second part. What else? May Kuya Kim, kasi love ko si Kuya Kim. Sana maging strong si Kuya Kim. Tsaka yung asawa niya. Nag-iisang anak lang yun kasi. Nag-iisang anak na lang yata yun. Hindi ko rin alam, nag-iisang anak lang ba siya? Grabe no? Grabe no, sobrang sakit mo. A moment of silence. A moment of silence pero ngumuwi. Sorry na. Siguro. Pag-pray natin. Pag-pray na lang natin yung soul ni Emma. Ayun. I think, ayun lang muna. Na yata ako, 30 minutes na ako nagsasalita tungkol dito sa tungkol kay Emma. Pero, saka na lang yung ibang issues. Kasi sobrang daldal ko. Ang dami kong sinabi. Hindi ko nang malaya, nang haba-haba na pala ng video ko. At saka, kumakain din kasi ako. Pusin ko lang yung pagkain. Okay. Ampoy ko lang naman. I-summarize ko kasi sobrang haba. Ayun, i-summarize ko kasi sobrang haba. So, yung unang point ko is that, ayun, sana yung mga tao
wag naman nilang babasta-bastahin lang or yung parang hindi tinitake seriously yung mental health issues. Kasi hindi lang issues, yung mental health in general. Like hindi mo kailangan magkaroon ng mental health issues para maging aware. Dapat ngayon pa lang maging aware tayo na kailangan nating pangalagaan yung mental health natin. Pangalawa, sana yung gobyerno natin na kayong mangurap, charot. Kontian nyo. Kontian nyo lang para naman. Tsaka wag naman araw-arawin para may mga araw kayo mapag-focus naman kayo dun sa actual na trabaho nyo. Oo, wag nyo araw-arawin yung pangungurap para bigay naman kayo na siguro sa 1 week, bigay kayo ng mga 3 days na mag-focus kayo sa trabaho nyo. Yung gagawin nyo yung what's expected from you. Huwag nyo naman araw-arawin yung pangungurakot. Maawa naman kayo para may magawa kayong yung maganda sa... kung hindi sila araw-araw alam mo yung, hindi man sila araw-araw na nanakaw ng pera. Pero feeling ko araw-araw silang nag-iisip kung paano nila gagawin yung pagnanakaw ng pera. Huwag nyo araw-arawin yung pag-iisip ng pagnanakaw. Bigyan nyo ng mga 3 days na in a week, 3 days na mag-isip kayo ng maging productive naman kayo, mag-isip kayo ng para sa bayan. Kahit 3 days lang. Kasi para naman mafokusan nyo yung programs na pwedeng makatulong sa mga tao na maging more aware about mental health issues, about managing the issues kung magkakaroon ka man ng mental health problems, mga ganon. So, ilang points na ba yun? Okay. 1, 2. Tapos, nakalimutan ko na magbilang. So, yung last na point ko, sana yung mga bashers ni Eman, at saka yung hindi naman mga bashers pero nasaktan sa mga previous past ni Eman, sana palampasin nyo na. Nyo na, ibigay nyo na lang yung moment na to na wag nang dagdagan yung sakit na naramdaman ng pamilya ni Eman. Ayun na. Bye!